Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Apple, tungkol saan ba yung report mo? Literal na boses ng mga kabataan ang susunod na ulan. Umulan man o umaraw, umaga, tanghali o gabi man, walang makakapigil sa mga kabataang ito para ipagsigawan ang kanilang mga opinyon. Bakit nga ba napili ng mga kabataang ito ang ganitong paraan ng pagpapahayag ng kanilang opinyon? Samahan niyo ako at ang Manila Bureau at ating tuklasin ang buhay aktivista. Sa mga pagkilos na nananawagan, Tuyo ay marcha ng sambayanan. Magandang tanghali po sa mga kababayan. Ang inyong pong nasasaksihan ay ang malaking pagkilos ng mobilisasyon ng mga organisasyon sa ilalim ng bagong alyansa ng mga kababayan. Sa panahon ng matinding krisis politikal, madalas na laman ng balita ang mga kilos protesta. Kapansin-pansin rin na maraming mga kabataan ang nakikilahok sa mga ito. Tibak, militante, radikal, ito ang karaniwang bansag sa kanila. Marami na akong narinig tungkol sa mga kabataang aktivista. Nanggugulo lang daw, wala namang nababago. Rally lang ng rally, hindi naman alam ang sinasabi. Bakit daw di na lang mag-aral para magkasilbi naman? Alam nga ba nila ang pinaglalaban nila? Pumapasok pa nga kaya sila sa klase? At paano nga ba ang mapasama sa isang malakihang rally? Para masagot ang mga tanong ko, sumama ako sa mga kabataang aktivista sa pinakamalaking kilos protesta ng taon. Alas 10 ng umaga, ika-25 ng Hulyo taong 2005. Sa ilalim ng matinding init ng araw, nagsimula ang marcha ng daang-daang militante patungong batasan. Hindi lang pala pagmarcha ang dapat paghandaan. Kung ayaw mong masagasaan ng tao at sasakyan, kailangan listo ka rin sa takbuhan. Merong hindi nakayanan pang init at tensyon. Lahat ng grupong militante na aming sinabayan ay may kasamang mga kabataan. May tagahawak ng tropa, tagasigaw ng slogan, laban mo! Di patapos ang laban mo! Revolusyon ni Bonifacio! Revolusyon ni Bonifacio! Isulong mo! Isulong mo! Isulong mo! Isulong mo! at meron pang taga-cheer. Ano bang nagtutulak sa mga kabataang ito? Sumasali po ako sa mga ganitong pagkilos para po makatulong po ako sa bayan natin. Siyempre, kailangang ipagtanggol yung karapatan natin. Para sa panawagan na patalsikin na si Gloria. Parang naramdaman ko rin na kailangan akong pumunta dito. Kasi alam ko ito yung epektibong paraan ng pamamahayag para mapalaganap yung dapat malaman ng masa ukol sa nangyayari sa lipunan natin. Importante na yung tinig ng kabataan ay may paabot sa mga kinauukulan. Ang pagkilos ng mga kabataan sa Pilipinas ay namayagpag noong dekada 60. Dahil sa lumalalang politikal at panlipunang krisis, itinatag ang mga organisadong grupo ng kabataang aktivista. Naglunsad ng mga pagkilos na lalong umigting noong panahon ng pamamahala ni Marcos. Sa pagbagsak ng diktadura, tila nanahimik rin ang mga militante. Pero sa muling paglakas ng aktivismo, ganun pa rin kaya ang diwa nito? Ang totoo niya, wala namang break no? From 1960s, 70s, 80s, 90s hanggang ngayon. Walang break ang activism dyan. Ang nakikita ko nga doon, parang continuity noong dalawang era. Tapos, kaya naman siya nagpapatuloy dahil ganun pa rin naman ang sistema ng lipunan. So yung conditions para magkaroon ng mga pagkilos or social movement ay nandoon. Bago kami makarating sa Batasan Complex ay humintukan samantala ang mga rallyista. May nagpahinga, nagkantahan, at may nananghalian na rin sa gitna ng kalsada. Dito ko nakilala si Che.
Sa edad na 18 ay nangunguna na siya sa isang grupo ng mga kabataang aktivista. Bale, ako yung tumatayong team leader. Madalas ang ginagawa ko to, yung mga flags, mga streamers, ganyan-ganyan. Tapos minsan kami, discussion tungkol sa sa mga issue, ganyan. Nagre-recruit sa mga kapwa estudyante, mga nakatambay lang sa gilid. Minsan bigla-biglang lalapitan, tapos hi, hello, ganyan-ganyan, ako si ganito, pwede ka bang madiscusan, ganyan-ganyan, hanggang sa ma-recruit na sila. Ilang araw matapos ang SONA, binisita ko si Che sa headquarters nila. Dito ko nakita ang hindi lang pala rally at pag-iingay ang alam ng mga kabataang tibak. Bago dalhin sa kalye ang iba't ibang isyong kanilang ipinaglalaban, pinag-aaralan muna ang mga ito at pinagdidiskusyonan. Sa totoo lang, sa pagiging isang aktivista, ang pinakamaraming oras ay ginugugol sa pag-aaral. Kasi paano ka ba naman sasama sa isang pagkilos kung hindi mo siya pinag-aaralan? Diba? Paano ka kasama sa isang pagkilos kung hindi ka mismo naniniwala doon sa kinikilusan mo? Kaya sinasabi nilang hindi pa daw alam na mga kabataang aktivista kung ano yung pinapasok nila. Tingin ko, hindi yun totoo kasi may mga pag-aaral na, kaya nga tayo nag-aaral, diba? Yun nga lang, hindi yun nakukuha ng media, hindi yun na nakikita ng tao. Ang sign na nakikita nila yung mga pagkilos na mismo. Pati ang mga slogan na tila gasgas na sa kauulit-ulit, meron din palang basihan. Ng first quarter storm, 1960s, 1970s. Marami ding slogan doon. Ang slogan doon, Diktador Marcos, Fascista. Pero kung titignan din kasi natin, kaya naman kasing palalimin itong mga slogan ito. Pero kaya naman meron mga binabanggit na slogan. Ito yung mga nagka-capture noong panawagan. Hindi lang interes ng kabataan ang dinadala nila, pati problema ng ibang sektor ay kasama silang pumapasad. Lagpas na doon sa personal self-interest. Ang nilayo nila ay hindi lamang yung kagalingan o kabutihan ko sa hinaharap, pero sa kabutihan din ng mas nakararami. Na hindi legalidad at hindi nakakabuti sa mga estudyante. Nandito kami ngayon sa mobilisasyon ng mga manininda sa UP kasi pinapalis na sila sa mga lugar nila, tapos walang malinaw na location. Ang mga gawaing ito ang kadalasang nakikita ng tao. Pero sa likod ng mga ito, naroon ang maraming sakripisyo. Kulang sa tulog, lagi napupuyat, ganyan. Tapos, minsan nakakapag-absent, kadalasan nakakapag-absent sa mga klase kasi kailangan sumama sa mobilisasyon, sa pagkilos, ganyan. Tapos, syempre, hindi mo rin maiwasan na minsan nakakaskip ka ng meal kasi unahin mo munang gawin to bago ka kumain. Ngayon, nakakagastos ka ng malaki sa pagpapagawa ng mga props. Tapos, kunyari, may mga mobilisasyon, may mga rally, tapos umuulat, bigla-bigla ang araw, mababasa ka, tapos basa ng pawis yung likod mo, di syempre magkakasakit ka nun. Kaya yun, mahirap din siya. Mahirap din maging isang activist. Lalo pat marami pa rin ang hindi nakakaunawa sa mga tulad nila. Maraming nakakatandang nagsasabi na, ginugulo nyo lang, wala kayong alam, ganyan. Siyempre, ang sakit-sakit nun kasi, parang hinuhusgahan ka agad. Hindi pa naman talaga nila alam kung ano yung kalagayan. Sa kabila ng paghusga at kakulangan ng suporta, na minsan nagmumula pa sa mismong mga taong kanilang ipinaglalaban, bakit sila nananatiling mga aktivista? Di kung wala ang youth activist ngayon, ano yung makikita natin parang malabo, no? Sa akin, madilim or blurred yung future na nakikita natin doon. Kasi cliché na siya or parang paulit-ulit na sinasabi pero totoo. Diba? Kinabukasan ng bansa ang kabataan. Sa konting panahong nakasama ko si Che, maaaring hindi ko pa nauunawaan ang lahat tungkol sa mga kabataang aktivista. Pero ang mga natuklasan ko ay sapat na para sa susunod na makakita ako ng mga tibak sa kalsada, hindi na ako agad manghusga. Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF.